Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na ang ating matagal nang inaantay mga minamahal dahil ito nga pong Department of Justice or yung ombudsman abay maglalabas na nga po ng resolution tungkol nga po dito sa plunder complaints laban nga po dito kay Senator Jinggoy Estrada at dito nga po kay Ramon Bong Revilla. So, sa kalagitnaan po yan ng April and I think baka isunod na din dyan. Yeah, syempre, mauna itong si Jinggoy Estrada, susunod si Chis Escudero, 'di ba? At yung mga iba pang mga contractor, 'di ba? Mga minamahal, ang ganda naman nito. Oo, talagang very exciting and I trust President Bongbong Marcos for this, rushing ng resolution at nang malaman natin kung ano nga ba talaga. Oo, kung guilty ba or not guilty. Kasi kung matatandaan natin itong plunder complaints na to, hindi lamang to basta-bastang pera eh. 'Di ba? Can you imagine tawag dito, hindi na sila nadala sa pork barrel. Abay, idinaan pa nila sa flood control. Ito naman kay Bong Revilla, meron ka na nga unang kaso noon, dinagdagan mo pa. Oo, hindi ka na nadala. 'Di ba? Kaya, yeah, we will see soon kung ano nga ba yung eksenang ganap. Anyway, eto, sige. Panoodin natin ang balita, mga minamahal. Oo, iyak malala no? Sige. Was determined to be at 60 valuable assets which could not be liquidated at least at that time, no? But then after valuation, after consideration of all the values of these assets, it was determined to be at 611 million. As for your other question regarding Senator Jinggoy Estrada, so we know that he has one plunder case here, one plunder complaint by the NBI pending with the DOJ. That is currently under review. When we say under review, ibig sabihin it was submitted for resolution. The resolution is currently under review by the prosecutors handling it, which will then be submitted to the Prosecutor General for his own review. And then afterwards, we know because Senator Estrada falls under the jurisdiction as a public official with a salary grade of 27 and or higher, he falls under the jurisdiction of the Ombudsman. So pag-file po ng resolution na yun, pag-release pa rather, has submit sa Ombudsman, referred there, the Ombudsman will review it, and then have its own assessment or analysis of the findings by the DOJ. But besides that, we also know that if you're referring to the precautionary hold departure order, wala pa pang ano dun, no? I will have to defer to the courts for that one. The DOJ will have to defer to the judgment by the judge in that case. And that goes as well for the pending case with the Sandigan Bayan, where there exists as well in HDO as compared to the PHDO with the RTC of Manila. Okay, rinig ninyo mga minamahal. So, malalaman na natin by this mid-April what was the decision, whether guilty or not, mapapalaya ba or hindi. And I think dapat isunod na rin itong si Chis Escudero, si Joel Villanueva. Oo, malversation, 3. Diyos ko, ang tagal naman, ng resolution ng DOJ dyan. Pero, we are seeking for the truthfulness. 'Di ba? And thanks kay Presidente for immediately doing good things and rushing these complaints para mapanagot at masampulan yung dapat na mayroong pananagutan. 'Di ba? Sabi na nag-comment, Mima, magkabady talaga si Jinggoy tapos si si Jinggoy Estrada sa si Bong Revilla, literal na walang iwanan. But hopefully, we are so very, very, interested. Dito nga po sa plunder case resolution against kay Villanueva, Escudero,
And syempre kay Jinggoy, oo, kailan kaya yon? Kasi naghihimutok na ang taong bayan, lalo pat itong si Chis Escudero, abay, meron ding kaso tungkol nga dito sa Commission on Election. Kahit ngayong Commission on Election Chairperson, abay nadamay pa. Oo, mga minamahal, pinailan din ng ng impeachment dahil merong daw di umanong maling ginawa sa data server noong 2022 to 2025 and pagiging selective. Kanino ba selective? Dito sa ibang mga politician. Kanino? Tulad kay Chis Escudero at dito nga po kay Marcoleta tungkol nga po sa mga campaign donation. So, malapit na mga minamahal. Actually, konting tiis na lang. At syempre, pag darating na din po yung election, sana naman iboto na natin yung mga may katulad ni Heidelin Mendoza. 'Di ba? Ni Luke Espiritu. Oo. I'm not kakamping ka, pero subukan natin yung bago. 'Di ba? Yung may pagmamahal sa taong bayan, hindi yung nagnakaw na nga, papaulitin pa natin, 'di ba? Tapos, wag na tayong magpapasok ng mga DDS, DDS senador kasi nakakahiya Tingnan nyo yung ginagawa ni Robin Padilla. 'Di ba? Nakakahiya. Pumunta sa Supreme Court, buti hindi nga siya tinaboy doon 'Di ba? Mga minamahal. Actually, nakakamiss naman yung serbisyong totoo ng ibang mga politician. Kaya nga lang, tagilid talaga mga minamahal yung yung katulad sa Commission on Election, tagilid yung kanilang ginagawang desisyon, 'di ba? Yan sana makita po ng DOJ na mayroon talagang basihan sa pagnanakaw itong ginawa. Oo, di umano kung totoo man ni Revilla, ni Jinggoy, ni Villanueva. Daming case niyan, public betrayal of public trust, malversation, graft and corruption, at ang dami pa, diba? So, yeah. Well, let's see. Anyway, mananaig pa din at the end of the day, mga minamahal, ang katotohanan. So, ako po ang inyong abang lingkod, oo. So, pahingi lang, Happy Holy Week pala sa inyo mga minamahal. Pahingi lang po ako ng konting comments, syempre, likes nyo na din po dahil nakakatulong po yung likes ninyo para nga po maboost itong ating video at wag na po ninyong kalilimutan na i-click ang subscribe and always nyo po palagi, yung notification hit button lagi nyo pong i-hit yan dahil isa po yan sa mga reason para nagpa-pop up yung video natin sa inyo at kakailanganin nyo po ako yung totoong nagbabalita, kasi kailangan natin labanan ng fake news, diba? So, again, mga minamahal, yun po. Alicia ninyo abang lingkod, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan. Alright.